Wonderful are your works. Guide me, Lord, along the everlasting way. Guide me, Lord, along the everlasting way. Please all stand. Alleluia, alleluia. If today you hear His voice, harden not your hearts. Alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, Lord. Jesus said to them, Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty deeds done in your midst had been done in Tyre and Sidon, they would long ago have repented, sitting on sackcloth and ashes. But it will be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment than for you. And as for you, Capernaum, will you be exalted to the heavens? You will go down to the netherworld. Whoever listens to you listens to me. Whoever rejects you rejects me. And whoever rejects me rejects the one who sent me. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Palakpakan natin ang Panginoon, brothers and sisters, sa kanyang mga salita. Magandang gabi. Good evening. Pakibati naman ang katabi ng good evening. The Gospel speaks about towns, no? Mga bayan. Tulad ng Chorazin, Bethsaida, Tyre and Sidon. Ano itong mga bayan na ito? Nandito pa ba yan? Capernaum? Yes, they're still here sa Israel. At sila yung mga bayan na malapit sa lawa ng Galilee. And because these are towns near the Sea of Galilee, ang trade, business, bayaran, bilihan, talagang bustling dun sa lugar na yan. It's more or less parang urban area. So the Lord was warning them, yung mga towns na ito. What? For what? Wala namang masamang mag-business. No? Di naman masama yung mag-trading, etc., magbayaran, magbilihan, di naman masama yun. Ang ayaw ng Panginoon is nalimutan nila ang Diyos. Sapagkat kahit may mga mabubuti kang ginagawa, minsan nalilimutan mo ang Diyos. Kahit mabuti ang ginagawa mo, nalilimutan ang Diyos. Eh mahirap na, pag nalimutan natin ang Diyos, baka malimutan tayo ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, baka malimutan ka ni Lord. No? Sabihin mo sa katabi mo yan. No? Oo. Kaya maganda, every Friday, nandito tayo nakakalimot sa Panginoon. Amen? Sapagkat maraming tao nakakalimot sa Diyos. Ngayon, itong ina-address ng ating Panginoon ay isang mga bayan ito hindi individual people ito. These are towns, which we can translate to countries, mga bansa. Alam niyo, meron sa tinatawag na territorial spirits, no? Sinasabi rito na ang Diyos, hindi lamang isang tao ang kanyang binibigyan ng halaga, binibigyan ng biyaya, kundi buong bayan, buong bansa. Yan, ang paniniwala natin ganito. Tatanungin ko kayo kung paniniwala ninyo ito. Sa palagay nyo, itong bansa natin, Pilipinas, mahal ng Diyos itong bansa natin. Sa palagay nyo. Mahal ba tayo ng Diyos? Oh.
Yes, I think so. We are one of those countries that the Lord loves so much. Di tayo pinababayaan ng Diyos. Oh? Kaya ako, I'm proud to be a Filipino. Ha? Pilipino. Sapagkat ang Pilipino, mahal ng Diyos eh. Oh. Alam niyo, brothers and sisters, may mga bansa na lumalayo sa Diyos. Ba? May mga bansa na yung hindi sila talaga Christian. At alam natin yan. Maswerte pa tayo rito eh. Wala tayo mga massacre, ganyan, sa ibang mga bansa. Kung titingnan mo sa mga balita, di ba? Kasi mahal tayo ng Diyos. Our country is beloved by the Lord. Now, kaya nga, importante that we have to preserve a certain culture, isang kultura, isang disposisyon ng sambayanan na makadiyos, sabagat ang ating bansa ay makadiyos na bansa. Halimbawa, si Senador Enrile, hangang-hanga ako dyan eh. Hindi dahil matanda na. No? Nahangaan ko yan dahil ang sabi niya sa RH Bill, sabi niya, di ko masyadong pinag-aaralan yung morality, ganyan, kung ano sinasabi ng church. Isa lang daw ang kanyang concern sa RH Bill, kaya ayaw niya. Bakit hindi daw muna nating tingnan ang epekto nito sa ibang bansa? Ba, maganda yun, di ba? O, sapagkat tayo na lang yata walang RH Bill eh. Lahat meron eh. Pero tingnan natin ang epekto nito sa ibang bansa. Kaya ayaw ni Senator Enrile ng RH Bill, ayaw na niyang gumamit ng kondom. Gagamit pa ba siya ng kondom? Senator Enrile? Saan niya ilalagay yun? Diba? Baka sa daliri na lang, diba? Sa daliri, oh. Wala na, Diyos kumawin, 88 na yan, diba? Oh, kaya ayaw na niyang gumamit ng kondom. Di lang yun. Kaya ayaw niya ng RH Bill sapagkat gusto niya makita muna ang effect nito sa ibang bansa. And I'm telling you, we will see a lot of effects sa ibang bansa. Singapore, yan. Nagkukumahog na sila, nangongonti na, patanda na ng patanda. Alam niyo, pag ang inyong mamamayan ay patanda ng patanda, isang araw mawawala ito. Mabuti na lang dito sa Oasis, may mga bata tayo rito. Ha? Kasi kung ito matatandang lang ito makikita natin dito, may mauubos tayo rito, di ba? O, mabuti na lang, may mga humahalili ng mga bata rito. Okay? Nakakatakot. Sa Singapore, magugulat ka, and this is demographics. Talagang yung population nila nagdidwindle, dumadami yung mga matatanda. Eh, mayaman sila. Yung mga, nung itinuro sa atin nung tayo nasa high school elementary, yung mga bansang Finland, di ba? Oh, yung mga Norway, ganyan. Ano pa ba yung mga yan? Yung mga bansang yan? Denmark, unti-unti nang mawawala yan. Wala nang mamamayan. Patanda na ng patanda. So, kita ninyo, itong mga bansang ito, ano nangyayari sa kanila? Japan, ganun din. Dati, ang hinihingi nila sa Japan, mga Japayuki. Ha? Ngayon, caregiver na. No? Ang hinihingi nila kasi puro matatanda na yung marami ng tumatanda. Because yung kanilang program na yan sa family planning, birth control, very effective. Kung yun na sinasabi ni Senador Enrile, tingnan muna natin kung anong effect nito sa ibang bansa. Blessed na blessed nga tayo dahil nahuli tayo sa implementasyon yan eh. O, alam mong Pilipino, sigurista, mauna na kayo. Susunod kami. O, di maganda, nauna yung Japan, nauna yung Singapore, nauna yung mga European countries, nakikita natin ang effect ngayon. Ba't natin gagawin? Ha? So, kita ninyo, brothers and sisters, pinag-aadyan ng Diyos eh. God loves our country. Ayaw niya ng mga ganyan-ganyan. No? At ito, tatanawin natin, dahil alam nyo, mga bansang nakapaligid sa atin, we're a Christian country. May mga bansa na nakipaglaro sa demonyo, witchcraft, etc. They're not a Christian country. Kaya,